Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Pinas Weather Balita. Ang Bagyong Doming po ay nakapasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw pa po. Isa pa rin po itong ganap na tropical storm pero lalakas po ito sa pagiging Category 3 mamayang gabi po bilang severe tropical storm. Kung makikita ho ninyo, yung radius po pag-ikot ng bagyo nananatili pa rin na mas lumalakas pa habang lumilipas po ang oras. Sa huli pong pagkatala, ito pong Bagyong Doming ay hulihong namataan na meron pong lokasyon na 1,265 kilometers east of southeastern Luzon. So kung mapapansin ho ninyo, yung traffic extension ng hangin na ang Bagyong Doming umiihip na o dumadampi na sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman ho yung mga kababayan natin, lalo na parte ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, ay tiis-tiis lang po muna, hintay-hintay lang tayo kasi ang bagyo naman is hindi naman yan pag nakapasok, hindi ibig sabihin automatic makakapagpaulan na ito. Meron kasi tayo tinatawag na warning lead time sa pag-ikot po ng sirkulasyon po ng hangin ng Bagyong Doming. Tinataglay po nito ang lakas ng hangin ngayon, nasa 85 kilometers per hour na po, malapit pa rin po sa may sentro at may pagbugso pong umaabot sa 105 kilometers per hour. Kung mapapansin nyo naman, malakas yung bugso ng hangin niya at yung mga area na malalapitan po nito, makikita natin ngayong hapon po hanggang sa gabi, mataas na o nasa 60 to 80% po ang tsansa ng mga pag-uulan po na mararanasan. So hintay-hintay lang po tayo mga kababayan. Bukod po dyan, ito pong tinatawag natin na southwesterly wind flow ay aktibo pa rin dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya mataas po ang tsansa na magkaroon ng mga pag-uulan dyan po sa parte ng kanlurang bahagi po ng Palawan. So ito po, inaasahan po, ito pong Bagyong Doming ay magiging severe tropical storm mamaya pong alas 8. At magiging typhoon naman ito sa Sabado po ng gabi hanggang sa susunod po ng mga araw. So kung makikita ho ninyo, kahit po maging typhoon ito, o kahit sabihin natin lumakas sa pagiging super typhoon, wala naman na po itong landfall scenario o hindi po ito magla-landfall sa ating Philippine landmass. Yun ho kasi ang ating pinapangambahan dito at pinomonitor. Yung direksyon o pagbabago sa kilos po ng bagyo, kailangan malaman natin. Yung landfall scenario, napaka-importante. Sa mga susunod po na mga oras, ito pong Bagyong Doming, alamin natin kung saan ang magiging lokasyon. Mamayang gabi po, ay ang magiging lokasyon po ng Bagyong Doming, 1,065 kilometers east of Central Luzon. Ayan, Central Luzon na mga kababayan. So hintay-hintay lang, lagi ko sinasabi, huwag mainip. Alam po sobrang init, pero pag nagkaroon ng mga pag-uulan, tuloy-tuloy na ho yan. Baka ayawan na natin ng ulan dahil sa sunod-sunod po na pag-uulan. Dahil nandiyan na nga ang habagat, southwesterly wind flow, ito pa yung Bagyong Doming. Tapos paglabas pa ng Bagyong Doming, by next week sa ating PAR, may madedevelop o may panibagong sama ng panahon dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon. Kaya ina-expect natin by next week hanggang sa mga susunod na linggo, ay makakaranas na po tayo ng mga tuloy-tuloy po na mga pag-uulan. So ito pong Bagyong Doming, pagdating naman po ng May 30, alas 8 po ng umaga hanggang sa alas 8 ng gabi, ay magkakaroon po ng lokasyon na 790 kilometers east of Apari, Cagayan. Lalakas po ito hanggang typhoon lang ha. Kung may nakikita kayong aabot ito sa pagiging super typhoon, ito ay pwede namang mangyari. Pero sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, bukod po dyan, alamin natin yung mga lugar po na sa ngayon ay apektado pa rin po ng tinatawag natin na southwesterly wind flow. Magsisimula na po kasi ang habagat at mararamdaman na po ito sa mga susunod po na mga araw. Tignan natin sa tinatawag po natin na forecast weather condition, sa Eastern Visayas pa rin po at ilang bahagi ng Caraga, cloudy skies ang aasahan ngayong hapon na merong scattered rains and thunderstorms. So ibig sabihin ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil sa trap o extension po ng hangin ng Bagyong Doming. Pag sinabi natin trap o extension ng hangin, yan po yung pinakabuntot. Yan pong umiihip na yan, umiikot sa palibot po ng bagyo. Ito namang may tuldok na yan, yan po yung pinakamata ng bagyo at mas malakas po ang impact nung pinakasentro at pinakamata ng bagyo. Delikado ho yun. Ito namang nakapalibot sa kanya, yung mga spiral clouds na hangin na yan naman is more on hangin po ang ibinibigay. Sa parte naman po ng Western Visayas, ito dito tayo, Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sacsayhuaman, Barm, kasama po ang Lanao del Norte at parte ng Palawan. Southwesterly wind flow ang patuloy na nakakaapekto. Pansinin niyo mabuti,
yung hangin po na umiihip pakanluran, yan po yung southwesterly wind flow. At yan yung pagsisimula o indikasyon ng habagat o southwest monsoon. Lalakas yan by next week or hanggang sa mga susunod na mga araw. So kailangan natin yung i-monitor dahil nakaka-apekto yan sa Bagyong Doming. Hinahatak yan sa ngayon ng Bagyong Doming dahil mahina pa naman ito. Sa parte ng Metro Manila, ito yung mga kababayan natin dito, inip na, no? Talagang gusto na lang ulan. Sige, handa ho ba kayo kung umulan? Yun ang sinasabi, tinatanong natin. Sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, ngayong hapon po ay nasa 80% ang tsansa ng mga pag-uulan na ating aasahan. So dapat maging alerto po tayo. Ngayon naman, ang mga lugar na maapektuhan naman ng Bagyong Doming, kasi marami nagtatanong sa atin kung saan ba direkta, kung ano yung mga lugar. At pinapaalala ko, silangan po ng Mindanao ngayon, nahahagip na ng trough extension po ng hangin ng Bagyong Doming. Kaya kinakailangan maging alerto at maging handa. So ang direktang tama po ng trap ni Bagyong Doming ay sa Eastern Visayas, Caraga region. Pinaliwanag ko na ho kanina. At ang habagat naman o southwesterly wind flow, Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte, Palawan. So ngayon naman, isa-isahin po natin yung mga lugar na maaapektuhan po ng pinaka-trap. Kailangan malaman ho natin. Sa taas muna tayo magsimula. Sa parte po ng North Luzon, maaapektuhan ng trap o extension ng hangin ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama ho ang La Union, Pangasinan. At kasama ang Cagayan Valley, Cagayan, kasama po ang Apayao, Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province. Kasama rin ang Isabela, Nueva Vizcaya, Batanes, yung mga area ho na yan. Ang parte naman na tinatawag ho natin na Eastern Visayas, kasama sa dapat maging alerto ngayong araw po ng Friday, ang Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Biliran. Ang silangan po ng Mindanao, kasama dyan sa dapat maging alerto, ang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands. So ito pong hangin ngayon ng Bagyong Doming is pinapangambahan natin na lalakas sa mga susunod po ng mga oras. So tignan natin, Category 2, yan is pasok sa 64 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. Mamayang gabi ho ng alas 8 hanggang sa mga susunod na oras, lalakas ang hangin nito sa 89 to 117 kilometers per hour. At yung pinakasagad naman ng Bagyong Doming aabot po sa 118 hanggang 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yun po yung Category 4 o yung Typhoon category. Pero yung Super Typhoon kasi medyo mas mataas ang hangin na ibibigay nun. 185 kilometers per hour pataas hanggang 240. At kung makikita ho ninyo, may mga senaryo tayong kinoconsider. Kapag patuloy na lumalakas ang southwesterly wind flow, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, madadagdagan po ang lakas o hangin na meron ngayon dito sa Bagyong Doming. Ngayon naman, marami din nagtatanong kung nakalabas na ba o pag nakalabas na ba by next week ang Bagyong Doming, masusundan ba agad dito ng panibagong bagyo? Dinouble check natin sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential. Merong mabubuo dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero ay pinapaalala ko sa inyo, minsan kasi nadedetect ng maaga yung mga low pressure area, then sa mga susunod na mga araw nagbabago. Nasa medium chance yung LPA na madedevelop po dito. Ngayon, makikita nyo mabuti, tahimik, di ba? Wala, no? Pero etong southwesterly wind flow na yan, nagbibigay ng pressure para sa area na to na ma-develop bilang low pressure area. Pero kung makikita nyo naman, hindi naman magiging kagaya ng Bagyong Doming ang chance na ma-develop po ang bagyo dito. Ibig kong sabihin, mahina lang yung sa kanluran kung ikukumpara natin dito sa silangang bahagi ng ating bansa, which is ang Bagyong Doming. Bumaba na rin ho ang dami ng bagyo na mabubuo dahil simula June hanggang sa matapos ang taon ng 2026, nasa 9 hanggang 13 bagyo ang mabubuo. At nakapang-apat na po tayo, ang Bagyong Doming. Inaasahan din sa mga susunod na mga buwan at mga linggo, and officially kapag mayroon na tayong tag-ulan talaga o habagat season na naramdaman na natin, mas malalakas na kategorya ng mga bagyo ang inaasahang mabubuo sa silangan dahil po yan sa pressure o hangin habagat. Ang habagat kasi yan po is tumutulong sa LPA, mga low pressure area para mas ma-develop. Pero pag walang habagat, stay lamang o stationary, hindi masyadong gagalaw ang bagyo at hindi yan mag-i-intensify yung tinatawag natin na biglang paglakas po ng sama ng panahon.
So mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel.